Sa gitna ng mabigat at madugong mga kaganapan sa batayang mundong puno ng karahasan, pag-ibig, pagkakaibigan, at pagtataksil, muling suniklab ang isa sa pinakamahalagang gabi sa kasaysayan ng FPJ's Batang Quiapo nang humarap sina Tanggol at Rigor sa isang malupit at personal na labanan na magtatakda ng kanilang kapalaran. Matapos ang maraming araw ng pag-uudyok ng galit at paghanap ng hustisya, ang emosyon ni Tanggol ay umabot sa sukdulan. Ang kanyang puso ay nabalot ng pagnanais na harapin si Rigor sa isang labanan na maaaring magwakas sa lahat ng sakit na kanilang dinanas. Ngulit bago pa tuluyang maganap ang sagupaan, isang hindi inaasahang sandali ng kapayapaan ang dumating sa pagitan ni Tanggol at ng kanyang matalik na kaibigang si Enteng. Sa tagpong iyon, tahimik na nagpasalamat si Enteng sa buhay ni Tanggol, hindi dahil sa lakas o tapang, kundi dahil sa pag-aaruga at pagiging tunay na kaibigan na ibinigay ni Tanggol sa kanya sa lahat ng oras. Ang pagkakaibigan na ito na nabuo sa gitna ng mga labanan at mga panganib sa Quiapo ay nagbigay kay Tanggol ng isang bagong perspektibo. Hindi lahat ng labanan ay dapat sinasalihan ng dugo. May mga oras na ang tunay na lakas ay nasa pag-unawa at pagpapatawad. Sa kabilang banda, ang mundo sa palibot ni Tanggol ay hindi na isang payapong lugar. Sa mga lansangan ng Quiapo, ang mga pangyayari ay lalong komplikado dahil sa mga grupong naghahangad ng kapangyarihan at paghahari. Mula sa kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng mga Guerrero at Montenegro hanggang sa mga sagupaan ng mga menor de edad na walang ganap na alam sa tunay na kahulugan ng buhay at kamatayan, ang mundong ito ay tila isang giyera na hindi nagtatapos. Sa likod ng ingay ng mga putok at sigaw, ang bawat karakter ay may sariling kwento ng luha, kahinaan at pag-asa. Ang mga suliranin panloob ng pamilya ng mga Guerrero ay unti-unting sumisira sa pagkakaisa nila. Ang paghahangad ng kapangyarihan ng ilang mga anak ay gitna ng maraming alitan na nagdulot ng paghihiwalay sa mga dati-rati ay matalik na magkakapatid. Sa puntong ito, si Tanggol, isang binatang noon ay simpleng naglalakad sa mga kalsada ng Quiapo at hindi inaasahang masalimuot na trahedya ng kapalaran ay naging simbolo ng pakikibaka para sa kabutihan at hustisya. Ngunit hindi madali ang naging landas niya. Marami siyang naranasang trahedya, ang pagkawala ng mga kaibigan, ang pagkitil sa buhay ng mga taong minahal niya, at ang paulit-ulit na pagtataksil ng mga taong akala niya ay masasandalan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kanyang pag-asa ay hindi kailanman ganap na naglaho. Sa bawat luha at sugat, siya'y nanatiling matatag at patuloy na naniniwala na ang kabutihan ay may natatanging lakas na kayang lampasan ang pinakamadilim na unos. Isa sa mga pinakamabigat na yugto ng buhay ni Tanggol ay ang pagharap sa kanyang sariling nakaraan at pagkatao. Sa maraming mga kaganapan, ang kanyang mga pinagmulan at pagkakakilanlan ay ibinunyag na ang kanyang pamilya ay may pagkakaugnayan sa mga kilalang pangalan at ang kanyang dugo ay bumabalot sa mga masalimuot na ugnayan na hindi niya lubos na nauunawaan noon. Ang mga salaysay ng kanyang kabataan, na mga pagkakataong siya'y nagkamali at na mga pagkakataong siya mismo ay nasaktan ng mga taong malapit sa kanya ay unti-unting bumalik sa kanyang alaala. Ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong muling balikan ang mga dahilan kung bakit niya piniling ipaglaban ang tama at kung bakit siya nanindigan sa kabila ng hindi mabibilang na pagsubok. Sa panahong sumapit ang episode 780, natunhayan ang isang sandali kung saan ang galit ni Tanggol ay sumiklab nang malaman niyang muling may balak si Rigor na ilagay sa panganib ang mga inosenteng tao. Dinala niya ang kanyang armas sa pintuan ng isang abandonadong lugar, handang harapin ang kanyang pinakamatinding kalaban. Ang mga kamay niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng desisyon, ang pagpili kung babawiin ba niya ang kanyang sarili sa karahasan o hahayaan ang mga pangyayari ay mag-iba pa. Dito pumigna ang kanyang pamilya at ang mga kapwa niya kaibigan. Tinigil niya sila sa huling sandali at doon ay muli niyang naalala ang mga pinagsamahan nila at ang mga bagay na higit pa sa isang simpleng tagumpay o pagkatalo. Sa kabilang banda,
Ang iba pang mga karakter ay may kanya-kanyang sinusubukang pag-ahon at pagsubok. Ang mga kababayan ni Tanggol ay unti-unting nababahala sa lumalalang tensyon sa gabi-gabi. Ang mga tindahan sa Quiapo ay tarang mga salamin ng buhay, tila para karami na ang naghihintay na unos at pag-asa. Sa mga pinggan ng kalsada at tawanan ng mga batang naglalaro, naroon pa rin ang diwa ng pag-ibig at pagiging buhay na ibinabahagi ng lahat. May ilang nagtuturo ng aral sa isa't isa kung paanong magpatawad, kung paanong magmahal, at kung paanong ipaglaban ang karapatang gumawa ng mabuti. Sa episode 780, hindi lamang ito isang simpleng labanan o sagupaan ng mga kaaway. Ito ay kwento ng mga puso na sumisigaw para sa kapayapaan. Ito ay kwento ng isang kaibigan na nagpasalamat sa sandaling lubos na nakuha niya ang suporta at malasakit ng isang kasama sa buhay. Ito ay kwento tungkol sa mga magulang na nagbabantay sa kanilang mga anak at pinipilit na sila'y hindi mawala sa landas ng kabutihan. Ito rin ay kwento tungkol sa mga taong sinubok ng trahedya at nanatiling may panalig na bukas ang pintuan ng pag-asa kahit ano pa ang dalang unos. Sa wakas, habang dahan-dahang nauuwi ang gabi at ang mga bituin sa Quiapo ay tila nagmamasdan sa mga pangyayari, ang bawat karakter ay nagbalik tanaw sa kanilang pinagmulan at mga layunin. Sa pag-iwan sa entablada para sa susunod na kabanata, ang mga manunood ay iniwan na may bit-bit na tanong, sino ba ang tunay na mananalo sa giyera ng puso at kapalaran? Sino ang tunay na bayani? At higit sa lahat, paano haharapin ng mga kabataan ng Quiapo ang mundong patuloy na puno ng pag-asa at panganib? Sa madilim na sulok ng Quiapo, habang tahimik na bumabagsak ang ulan sa basang kalsada, nakatayo si Tanggol sa ilalim ng sirang ilaw ng poste. Mabigat ang kanyang paghinga at sa bawat patak ng ulan ay tila binabalikan siya ng mga alaala ng sakit, galit at pagkakanulo. Ang lugar na minsang tinawag niyang tahanan ay unti-unting nagiging larangan ng digmaan. Isang digmaang hindi lamang laban sa mga kaaway, kundi laban din sa sarili niyang damdamin. Hindi naging madali ang mga huling araw para kay Tanggol. Sunod-sunod ang mga problemang dumating, mga kaibigang napahamak, mga inosenteng nadamay, at mga lihim na unti-unting nabubunyag. Sa bawat hakbang niya sa Quiapo, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Alam niyang anumang maling desisyon ay maaaring magdulot ng mas maraming dugo at luha. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang manatiling matatag dahil naniniwala siyang may dahilan kung bakit siya patuloy na nabubuhay. Sa isang maliit na taguan, tahimik na naghihintay si Enteng. Sugatan ang kanyang braso, ngunit mas masakit ang kanyang puso. Nang dumating si Tanggol, agad siyang napatingin dito at ngumiti kahit may halong takot sa kanyang mga mata. Lumapit si Enteng at mahina niyang sinabi, "Salamat Tanggol, kung hindi dahil sa'yo, matagal na akong wala." Sa sandaling iyon, tumigil ang mundo ni Tanggol. Hindi baril o suntok ang tumama sa kanya, kundi ang simpleng pasasalamat ng isang kaibigan. Napaupo si Tanggol at napayupo. Doon niya naisip na sa gitna ng karahasan, may mga taong patuloy na naniniwala sa kanya. Hindi siya perpekto. Marami siyang pagkakamali, ngunit may mga buhay siyang naprotektahan. At yon ang dahilan kung bakit hindi siya maaaring sumuko. Ang pagkakaibigan nila ni Enteng ay naging paalala ng may halaga pa rin ang kabutihan kahit sa pinakamadilim na lugar. Samantala, sa kabilang bahagi ng Quiapo, unti-unting gumagalaw ang mga taong may masasamang balak. Ang mga kalaban ni Tanggol ay hindi pa tapos. May mga lihim na pulong, mga planong puno ng paghihiganti, at mga pangakong sisira sa katahimikan ng komunidad. Hindi nila kayang tanggapin na patuloy na humaharang si Tanggol sa kanilang kapangyarihan. Para sa kanila, si Tanggol ay isang hadlang na kailangang alisin. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang kumilos ang tensyon. May mga putok ng baril sa malayo, mga sigaw ng takot at mga taong nagtatakbuhan. Muling humawak ng armas si Tanggol, mulit ngayon ay mas malinaw na ang kanyang isipan.
Hindi na lang siya lumalaban para sa sarili niya. Lumalaban siya para sa Quiapo, para sa mga taong walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili.